tol, maraming salamat sa Diyos. Alex, Marlon, Mark, mabuti dito pa tayo nagkapanagpag sa church. Oo nga, Manong Romy. Talagang, I cannot imagine mo. Noong araw, wala sa vocabulary natin itong simbahan na to. Pero ngayon, narito tayo. May pagbabago. Ako nga, hindi ko nga alam kung bakit ako nasama ni Mark dito sa simbahan. Halos sukuan ko na nga kayo eh. Pero nadaan sa panalangin. Alex, tanda mo ba yung kalukuhan mo nung araw? Ako talagang dala ng kabataan yan, Manong. Pero bilib ako sa'yo, talagang magaling kang panganay na kapatid. Pagbatanda, talagang nadala mo kami lahat, kahit anong nangyari sa buhay natin. Lalo na to, ako, sobrang burakbo ng tao to. Buti nga nakapasa to. Umuwi pa nga ng lasing yan. Ito nga si Kuya Alex yung pera ni Kuya Romy, pinansasabong pa, tapos pinambababae pa nga Walang panalo yan, laging talo. Pero ako nga, Brad, talagang may pagkamalas ako sa sugal. Pero wag ka. Maswerte ako sa mga chicks. Mabuti pa nga to si Mark at ipinagpatuloy yung kanyang ambisyon. Kuya, alam mo ba, papaano, nung binigyan mo ako ng baon at nagpaalam ako sa'yo? Kuya, sandali. Bakit? Marlon. Magkano hiningi mo? 100. Sigurado ka ba na 100 yung kailangan mong baon? Yun lang sa school? gagamitin namin. Madami pang bayaran sa school. Sure ba yan? Alam mo kuya, hindi mo na lang. Baka kailangan... Kuya ka na naman, kinukonsente mo yung kapatid mo eh. Ay, iniintindi ko lang. Nag-aaral yan. Baka kailangan sa school. Sigurado ka ba na nag-aaral yung kapatid mo? Hindi naman hihingi yan eh. Kuya Rami, pwede po rin... O ano naman hihingi mo? Baon? Sigurado ka ba nakakasya sa'yo yung 10 kung makain ka ba sa eskwelahan? Opo, sobrang pa nga po sa akin. O sige, ito. Ang duga naman eh. Ba't sila binigyan mo? Galit pa. Ikaw kasi, hindi mo pa binigay kanina. Nagalit tuloy. Kuya Marlon, hindi ka na pumasok. Hinahanap pa sa akin ng advisor mo. Kuya, pag nalaman to ni Kuya Marlon, mas lalo magagalit niya sa'yo. Kuya! Kuya, baka magalit pa sa'yo yung Kuya Romy. Kanina ka pa eh! Alam mo naman kaya nandito ako, baka di pa sa ng oras. Ano ba sinundan? Saan ba galing? Di ba dapat may pasok ka? Ba? Hinahanap ko po sa akin eh. Baka po sa akin. Ayoko lang ganyan eh! Di kanya-kanya ba yung buhay? Ano ba gusto mo, ha? Eh, kanina pa siya eh! Umalis ka na lang kaya dito! Kuya, nag-aaral na yun. Tumigil ka! Kapatid kita, Kuya. Ano ba kami lumahay ng pare? Kanina ka pa eh! Lumabas ka na! Alam mo, subukan mo lang magsabi kay Kuya Romy mo. Hindi na nagkakasapin ng mga buhay. Sige na, batsi! Ayaw ko na. Kuya naman. Nabibisit ako sa'yo. Pasok! Alex, good morning. Ano pare? Ano balita? Ano bang dala mo ngayon? Ito, nagpapatay ulit ng weteng. Yun pa rin ba yung kaya mo? Oo, ano naman lang. Yung kompyang? Oo, kompyang press. Kompyang press? Magkano pare? Pare, 20 na lang muna. 20? Sige. So, Pare sigurado ko tatama ako dyan. Ay, syempre. Kasi problemado ako ng isa. Sige. Ito pare yung ano mo. Yung keta mo. Sige pare. Sige pare. Thank you pare. Marami pa akong papatayin ng weteng. Pasok pare, pasok. Oh, paring Alex! Ang daming pera!
Pare, ang dami pero kulang pa eh. May bayarin, tapos birthday pa ng shota ako. I-date ko. Kulang eh. Alam mo pare, itaya na lang natin sa sabon yan. Madodoble pa ang pera mo. Talaga? Sa bagay, kulang na kayo na eh. Tara. Iwan ko na yan, ito na lang. Tara pare. Oo nga po pala, Kuya Romy. Magpapaalam po sana ako. Pupunta po akong church mamayang hapon. Church? Nagsisimba ka pala? Opo, matagal-tagal na rin po. Tumutugtog din po ako sa church. Kaya pala pag Sabado-Linggo, wala ka rito sa bahay. Ay, opo. Gusto ko nga po kayong imbitahan nila po para maranasan ulit po. Sadali lang, Mark, ha? Yung tumatawag, mukhang importante. Tumatawag yung sekretarya ko. Halos araw-araw ko din po silang pinapanalangin. Si Kuya Marlon ko po, laging galit sa akin. Every time na pinaparamdam ko sa kanya na totoong nag-aalala ko, ay hindi siya naniniwala. Si Kuya Romy naman, laging busy sa trabaho. Hindi na kami nagkakamustahan. Si Kuya Alex naman puro sugal, puro sabong. Mas mahal pa niya yung manok niya. Parang wala pong nangyayari sa panalangin ko. Parang hindi naririnig ni Lord. Mark, kamusta ka? Parang kanina pa kita napapansin na malungkot. Ay, napansin niyo po pala, Pastor. Iniisip ko lang po kasi mga kuya ko. Ito ba yung nabanggit mo sa akin nung nakaraan, yung gusto mong ipanalangin natin? Opo, Pastor. Alam mo, Mark, tuloy-tuloy mo lang yung pag-invite mo sa mga kapatid mo kasi papasanbat makakasama mo rin sila sa church. Alam mo, lagi mo lang ipanalangin sila, isama mo lang sila sa panalangin, ilakip mo lang sila. Lagi mo silang i-pray over pag natutulog sila kasi yun yung gagawin ng Panginoon para madala mo sila. At maging good example ka sa kanila. Para naman makita nila na may talagang pagbabago sa iyo. At makita nila na ma-curious sila, di ba? Na ikaw, nag-church, di ba? Mapapatanong si Kuya Romy mo, si Kuya Alex, si Kuya Marlon, at yun yung magiging dahilan para maimbita mo sila. Kaya tuloy mo lang, ha? Thank you po, Pastor. Naiintindihan ko na po. Alam ko na po gagawin ko ngayon. Para sabi mo, dodoble. Pasensya ka na, pre. Tapos ikaw pa nangihi ng manok. Pinilit mo pa yung isa, panalo na sana tayo. Pasensya ka talaga, pre. Ako, sakit ang ulo ko pare. Uwi ka na muna. Sige, pre. Sige na pare. Paano to? Problema ko nito, wala na akong pante. Si Kuya Romy, naalala ko pa kamalaman niya. Yung pambayad ng bills namin. Woo! Hello? Hello, good morning po. Is this Romy Marquez? Ay, opo. Sino po sila? Advisor po ako ni Marlon Marquez. Bakit po? Ano pong problema? Ilang araw na po kasi siyang hindi pumapasok and marami po siyang exams na hindi na-take and may mga projects din po na kailangan gawin. Kapag hindi niya pa po ginawa yun, babagsak po siya. Ay, pasensya na po. Kaya pa po ba niyang humabol? Yes po, kaya naman po. Basta pumasok lang po siya ulit, i-take niya po yung mga exams, tsaka gawin yung mga projects, makakahabol pa po siya. Ay, sige po. Maraming salamat po. Marlon, saan ka galing, Marlon? Marlon. Kuya, wag ngayon. Marlon! Wag ngayon, kuya. Marlon, kinakausap kita. Lumingon ka. Ano ba problema, kuya? Hindi mo ba alam tumawag dito yung advisor mo? Wala akong pakialam kung Malapit ka nang ibagsak, Marlon! Wala kang alam sa buhay ko! Saan ka ba pumupunta? Sayang lang pinapaaral ko sa'yo. Ayoko na! Marlon! Marlon! Saan pupunta?
O pare, anong balita? Paring Romy, nandyan ba si paring Alex? Di ba nung nakaraan kami magkasama? Hindi pare, dumaan ako kasi sa pwesto nyo. Hinahanap siya ng may-ari. Bakit ano ba nangyari? Kasi hindi na daw siya nakapagbayad ng renta. Bakit di na ba kumikita yung tindahan para hindi siya makabayad ng renta? Balita ko pare, pabarangay daw siya kapag hindi siya nakapagbayad ng renta. Ay naku, puro problema na lang pinapasok ni Alex sa bahay. Sige pare, balitaan mo na lang ako pag nakita kayo ni Alex ha. Sige pare. Kuya Romy. Kuya Romy, narinig ko po yung pagtatalo niyo po ni Kuya Marlon. Tsaka yung naghahanap po kay Kuya Alex. Ano po nangyari? Hindi ko na nga alam gagawin sa mga kuya mo eh. Si Kuya Marlon mo, malapit na pala makikout sa eskwelahan. Tapos si Kuya Alex mo naman, ang dami naghahanap sa kanya ng pinagkakautangan niya. Lalo na, 3 buwan na pala siyang hindi nakakabayad ng renta sa tindahan. Kuya, hindi ko po alam kung paano kita matutulungan. Pero alam niyo po ba, may sinabi po yung pastor namin sa simbahan po, na kahit gaano po karami yung pagsubok na pinagdadaanan niyo po, hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin si Lord para tulungan po tayo. Sana tanggapin ni Kuya Alex mo yung inaalok kong tulong sa kanya. At sana, si Kuya Marlon mo naman ay magkaayos pa kami. Kuya, bigyan nyo lang po ng time si Kuya Marlon. At hanapin na rin po natin si Kuya Alex sa mga kaibigan niya po. At alam ko rin po na may malaking plano po si Lord para sa atin, sa pamilya po natin. Tara po mag-pray tayo. Alex! Kuya! Kamusta ka na? Ito kuya, lagi na lang akong palpak. Naiinis ako sa sarili ko kuya eh. Kasi mula nung nawala si tatay, si nanay, ikaw na lang nagtataguyod sa pamilya, dapat katuwang mo ko kuya. Naiinis ako kuya. Alex, hindi mo lahat kailangan sabihin yan na nag-failure ka. Mayroon din akong pagkukulang sa inyo magkakapatid. Ni kamustahin nga, hindi ko nagagawa sa inyo eh. Napapabayaan ko din kayo. Gaya mo, hindi ko alam na nalululong ka na pala sa sugal. Yun na nga kuya. Pinaghahanap na nga ako ng barangay pa kuya. Nagbarangay ako nung inuupahan nating grocery kuya. Napabarangay ako. Ayoko makulong kuya. Wala akong pambayad. Kang mag-alala Alex, gagawa natin ng paraan yan. Akong bahala. Sorry. Sorry, dami kong pagkukulang sa pamilya. Pero, kuya, eto. Yung mga pangsabong kong manok, ibebenta ko na lang yan. Hindi na rin ako tatay ng wete o kahit anong sugal, kuya. Sorry, kuya, sorry. Tama yan, Alex. Kanina, nanalangin kami ni Bunso. Sinama ka namin sa panalangin. Salamat, kuya. Nakakabwisit ng buhay ito. Marlon. Kuya, wag niyo yun. Wala ako sa mood na ipag-usap. Pag-usapan natin kung ano yung naging gusot kanina, Marlon. Baka pwedeng magpaliwanag ako sa'yo, Marlon, para maintindihan mo ko kung ano yung naging gusot, Marlon. Kung ano yung naging problema, Marlon. Sige, huli na to. Pagkatapos na pag-uusap nito, hindi na kita kausapin talaga. Pagbigyan mo lang ako, Marlon, ngayon lang. Sige, pakiusap. tara. Marlon, kaya pa ba natin ayusin to? Alam mo kuya, kahit anong gawin mo, sarado na yung isip ko talaga.
Alam mo, yan ang mahirap sa iyo eh. Yan ang mahirap sa inyo. Ano akala nyo pera nagpapatakbo sa buhay ng tao? Hindi sa lahat ng oras, pera ang nagpapatakbo sa amin kung ano yung mga kilos namin. Lagi mong tatandaan, kuya, hindi lang pera, hindi pera ang nagpapatakbo. Marlon, kaya nga humingi ako ng tawad sa mga pagkukulang ko sa inyo. Halos lahat ginawa ko para maitaguyod itong pamilyang ito, Marlon. Mula nang namatay si nanay at tatay, ako na yung tumayong naging magulang sa inyo. Halos wala na nga akong oras para sa sarili ko eh. Para lang mapunuan ko yung mga naiwan na tungkulin ng ating ama't ina. Marlon, sana maging bukas ang iyong isipan kung anong man yung mga sinakripisya ko para sa atin. Okay, kuya. Patawarin mo ako. Hindi ko rin kasi talaga nakikita. Bulag ako. Kulang ako sa pansin mula sa inyo bilang kuya ko. Patawarin niyo po ako kung ganito yung mga inasta ko. Patawarin niyo ako kung nagkulang din ako sa pag-aaral ko. Sa lahat. Patawarin mo ako, kuya. Kung alam ko lang, yung mga pinagdadaanan niyo rin pala. Sorry, kuya. Kuya, paano kayo sa school ko? Ang nabanggit naman sa akin ng advisor mo, may kailangan ka lang ipasang project para makahabol ka. Eh, ang problema, hindi ko alam kung kaya ko yun. Marlon! Ito kailangan mo! Thank you, kuya. Para sa aming bunso, patawarin mo ako sa mga nagawa kong hindi maganda sa'yo. Sana, mapatawad mo ako sa mga nagawa kong di maganda sa'yo. Okay lang, kuya. Ang Diyos nga, nagpatawad ako pa kaya. Thank you. Yung project ko, ha? Huwag mo kalimutan. Oo na, kuya. O, paano? Nagpaluto ko ng kare-kare sa bahay. Tara na, kain na tayo. Alright. Ay mga Odol, alam nyo, sa totoo lang, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Dahil hindi tayo sinukuha ng ating kapatid na si Mark na sa kanyang pananalangin. Oo nga, Mark. Tuloy-tuloy yung panalangin. Sa una, mahirap. Sa una, gusto mong sumuko. Pero dahil mayroon tayong church, mayroon tayong mga kapatid sa Panginoon na nagpapalakas ng loob sa atin, ay pinagpatuloy nating manalangin kasama sila. Sa bawat prayer meeting, sa bawat Bible study, kasama ko silang nananalangin para sa inyo. Kaya naman, tingnan natin ngayon ang bawat isa. Nandito tayo. Kuya Marlon, Kuya Alex, Kuya Romy, naglilingkod. Sama-sama tayong mga magkakapatid. Ano man yung pinagdaanan natin, ano man yung mga nakaraan natin, tingnan natin yung bawat isa na binago ng Panginoon, naglilingkod sa Kanya, kasama natin yung church, kung saan tayo ngayon naglilingkod sa Diyos, sama-sama dahil iisang pamilya. Amen. 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 Amen.